kung saan tutungo. Naghahanap, nag-iisip kung saan babaling dito sa mundong mapaglaro. At kung ika'y nalulumbay di makakita, nais mo ay may makasama. Sa iyong lungkot akala mo ika'y nag-iisa, narito ako't kapiling ka. Kung nais mo ika'y lumuha, ako'y makikinig Sa bawat salita, kapag umuulan, bumubuhos ang langit sa iyong mga mata. Kapag mayroong unos, ay aagos ang luha, ngunit di ka mag-iisa. Oh, oh. Kay rami ng mga tanong sa iyong isipan, nais mo lamang ay malaman. bakit nagkaganon ang nangyayari sa iyong buhay? Tanong mo man sa'kin, di ko alam. Handa akong maging tanggulan sa tuwing sasabit sa iyo ang kagulan. Kapag umuulan, bumubuhos ang langit sa iyong mga mata. Kapag mayroong unos, ay aagos ang luha, ngunit di ka mag-iisa. Ako'y naririto, naghihintay lamang sa'yo. Tumawag ka't ako ay tatakbo sa piling mo, kaibigan. Kapag umuulan, bumubuhos ang langit sa iyong mga mata. Kapag mayroong unos, Kapag mayroong unos, ay aagos ang luha, ngunit di ka mag-iisa. Nadiscover ko na gusto ko palang kumanta at a very, very young age. Siguro mga 3 years old or 3 to 5 years old, doon ko nasabi gusto kong kumanta because I grew up in a musical family. Both my parents are singers. I'm surrounded by singers and musicians. So ayun, I think nung kumanta ako ng Ako'y Pilipino sa school, doon ko nasabi na, oh, I like the feeling of being in front of an audience and getting applauded. So yeah, dun ko siguro na-discovering gusto kong kumanta. Ako naman, na-discover ko na gusto ko pala ang singing nung nag-rehearse yung ate ko with the Glee Club. Tapos, nainggit ako na parang gusto ko rin ng ganon, yung performing. Tapos, ang daming songs na kinakanta. Then, nagsimula yung pagkanta ko dahil
dahil din sa ganun nakita ko ng vocal coach ng sister ko, tapos tinuruan akong kumanta kasi nakita niya yung willingness ko, yung gustong-gusto ko talagang kumanta. So, doon siya nag-start. Like ako, I started mga 15 years old pa lang. Pinupush na ako ng dad ko noon sa mga events na kumanta. Ang peg pa nga nun is with dancers pa, so sing and dance, ganyan. And then, eventually, in college, I got to be part of a rap group. Ako yung kumakanta ng choruses nila. And then, we got involved with a production house, and then doon ko siya nakilala. And then, doon na kami nag-start maging duo. Actually, sa pagsusulat, well, our first song together, parang ano yun parang wild lang na we wrote it. Parang I started half of it, sent it to her, she filled in the other half. So, writing per se, dun siya nag-start. But writing for other artists, I think it came by 2014. Yeah. 2014. Oh, mga ganun. 13, 14. 13, 14. We got asked na, "Oy, could you write for this certain artist?" And then after that, parang, we can do this pala, no? I think our styles complement each other because the way I write is very technical, systematic, mathematical, and she's more of a parang the seat of emotions. So, like, telling the story is actually her. Execution is me. Yes. Like, how to turn prose into poetry. That's my thing. Siguro yung differences namin, nag-complement siya. Kaya siguro, iba yung mga nagagawa naming songs. Narating na ba natin ang dulo? Gagawin kong lahat upang Parang di pa maamin ang sa puso. huli ay tayo. Narating na ba natin ang dulo? Nakatingin sa malayo, nakatikom lang ang bibig. Magkatabi nga ba tayo? Bakit tila walang imig? Hindi akalain na pagkatapos ng mahabang panahon, biglang nangyari na sa pagkaoy dito lamang hahantong. Sana'y panaginip na lang, sana'y magising pa naman. Hinahanapin ka na bang ayokong maniwala na
pag-ibig na tila basang biyahe. Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot. Araw-araw, dulot-dulot, may unos na dumaratal. Ano nga ba punot dulo? Bakit nagtatagal? Hirap ng sakit na nilimot na pabayaan. Di maiwasang isipin na Tayo'y para bang tumatakbo. tumatakbo. Ang pag-ibig na tila basang biyahe. Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot, ikot-ikot lang, 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 ikot-ikot lang. Bakit nga ba itong nagwat natin? Pinipilit pa ng akin. Pero habang merong bumabalaki, ang pag-ibig kong malalim. Pinakala sa talang layo at di ka na matanaw. Pero pag humahaba ay lalo kitang sinisigaw. Maging lakot, ang takot na tatawirin. Kahit alon may mabot sa papawirin. Sa mandak ko'y pinangako magkakarating. Ikaw lang ay makapiling. Gagawin ko ang lahat upang sa uli, sa uli, sa uli ay tayo. Kung kailangan mo tahakin ang kilometrong layo. Kilometrong layo. Kilometrong layo. Maging ang lakot, walang takot, nagtatawirin. Kahit atot ay umabot sa papawirin. Sa mandak ko'y pinangako makakarating. Ikaw lang ay makapiling. Gagawin ko ang lahat upang sa huli, sa huli, sa huli, Sa uli ay kung kailangan ko tahagin ang kilometrong layo. Kilometro tayo. Kilometrong layo. Narating na ba natin ang Kilometro layo. bakit mga amin? Sa huli ay wala rin tayo. Kilometro. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Ituyan mo, narating na ba natin ang kilometrong layo? Working with Sarah G is always a charm, you know, because she's one of the most versatile voices in our country, one of the best voices in our country, and probably one of the best work ethics din, no? Kasi And working with her is very easy. Napakadaling katrabaho ni Sarah. Siguro yung working relationship namin naging ano na siya yung hindi na siya, every time na magagawa kami ng songs for her, every time na nasa recording studio kami, it's not work anymore. We're just having fun. Napakagaan niyang katrabaho and napakahusay. Wala kami kasing masabing pangit about her. So,
Yun lang, mahusay. So the first song we did for Sarah G is Ikot Ikot. Actually, that one is literally inspired by running. And, half pala. The chorus, I thought of it while running. Kaya siya tumatakbo. Nagja-jogging ako nun sa Valle Verde. Kaya naisip siya, tumatakbo ng walang hanggan sa Valle. Yun talaga yun. Ginawa na lang siyang kalye. And then, I had an idea before of making, sabi ko, what if I can make a song na parang paulit-ulit lang. So, yung chorus, inisip ko, ulit-ulit lang, ulit-ulit-ulit lang. Pero, syempre, hindi naman pwedeng yun yung lyrics niya. So, ginawa ko siyang ikot-ikot. So, ang pangalawang sinulat namin ay Kilometro na ginawa namin ito habang nagkakape. Alam mo, may naisip ako, bakit parang gusto kong gumawa ng kanta na title niya Kilometro? Parang, Gawa nga tayo ng song na yung title Weird. yung weird, So, parang, yung walang Ano? Parang, oo, nag-uusap muna kami bago dumaan yung kotseng mabilis. Tapos yung parang Kilometro. So, in relation to cars. So, ako parang, paano mo naman gagawin yun? So, hanggang sa nagawa na nauna kasi yung Kilome-Kilome bago yung buong kanta. Yeah. So, Kasi, what we usually do is we doodle muna yun. So, parang gibberish, doodle, tapos doon mo siyang kilometrong layo. So, dahil ako nga nasa emotional side of things, so, ako parang sinabi ko sa kanya na, ano kaya na mga parang Me Against the World, so parang OFW, or talagang ayaw ng ibang tao sila, then you'll do anything just to be with that person. Yeah. After winning Philpop 2013 with Dati, in came the requests for songs ng iba't ibang artists, Viva, and then of course other groups heard of us as well na, yan yung mga so they tapped us to do promotional stuff for them. We started delving into corporate music, making jingles, station IDs, and then sila James Nadine, we made their songs for yung very first movie nila, which is Diary ng Pangit eh. After that, siguro binili ng tao yung ganong klaseng paano ba yun, song or genre na love team silang kumakanta, they can sing, so bakit hindi natin pakantahin? Nasundan ng Bahala Na, nasundan ng Hanap-Hanap, pati sa mga albums nila, may mga kanta sila individually na ginawa namin. Ayun, we are so blessed na talagang nakilala rin kami because of them. Across the board, all songwriters have this moment na parang you have a song coming up. So that's one process that we do to come up with songs. Parang we just have a song that came up. So that's the easiest way to make a song. I think also the most effective way to make a song, but also the hardest to explain. Kasi parang how does a song come up out of nowhere? I don't know. So next is which is more common with us, especially when trying to write for something, like trying to write for an artist, trying to write for a movie, trying to write for basta anything other than yourself. Parang we start with a concept, and then we build the melody and the lyrics around the concept. Parang if the concept is a teeny bopper love song, melody should be teeny bopper-ish, lyrics should be easy to grasp. Nag-aareglo muna siya. Then, we'll sing a melody over it, paulit-ulit, kung ano man, mga ilang tracks. So, bago kami pumili ng mga effective na melodies. Makakaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling? Paano ba aaminin? Halika't yakap mo, ay di ko na kayang isipin.
when I started like getting serious about music, I didn't think about yung kung sisikat or hindi, kung mag-hit ba yung next song na gagawin ko, kung kakagatin ba to. I just wanted to express myself. That's the thing with art in general eh. Parang you don't need too much motivation para i-pursue siya. You can call it a vocation eh. Parang you're serving the universe with art. But what kept me motivated the most is pag na-appreciate siya ng even yung closest friends mo, pag na-appreciate nila, that will keep you going. I balance my singing career, songwriting career, and my advertising music career. Singit lang siya every time because it's at the end of the day it's still music. Kumbaga, parang it's under one umbrella. So, yeah, singit lang. Parang over the years I have now determined yung time frame ko na nilalaan sa bawat isang I can do 30 seconds of music in an hour. So, yun. And then I manage it that way. And then I have other stuff going on like I go to the gym, I do BJJ. So, I train. So, yung mga yun, basta time management lang din. I don't know. Basta if you really put your mind into something that you really want to do, madali yan eh. I definitely would want to release a solo rap song. I also want to release an old Motown sounding something. So, along that ranges, I don't know, I'll just surprise people. Pinurso ko yung singing career ko kasi simula bata pa ako, ito na talaga yung dream ko. Ito na yung hilig kong gawin. Nag-voice lesson ako and everything. So, nung nabigyan ako ng chance, ang hirap naman palagpasin kung hindi ko siya itutuloy, hindi ko siya ipapursue. So, ayun, nagtuloy-tuloy. Syempre nung una, hindi talaga ako sure kung anong mangyayari sa akin sa industriya. Magiging okay ba yung career ko or hindi. Pero, ang pagiging singer kasi, ang pagpasok kasi sa music industry, hindi siya instant. Kailangan mo talaga siyang paghirapan, kailangan magpursige ka, and hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. So ako, talagang tinake ko talaga yung chance na para itry ko. Kung hindi talaga siya para sa akin, hindi siya para sa akin. Yun yung yun yung thinking ko lagi eh. Lagi akong handang sumubok sa lahat ng gagawin ko kasi baka magsisi ako sa bandang huli pag hindi ko siya sinubukan. Hanggat kaya ng oras ko, kahit everyday, gagawin ko. So, hindi ako nagrereklamo kasi it's a blessing. As a singer, ang gusto kong genre, well, it's the same. Kasi R&B is my number one genre. Parang ganun. Pop, yes. Pero syempre, hindi na katulad noon na parang pa sweetie, yung parang teeny bopper, ganyan, pa sweet. Syempre, kailangan punong-puno na ng emosyon. As a solo artist, gusto kong makilala bilang ako. Ang dami kong natututunan everyday na sa TV, sa teatro, because I'm doing theater now. So, ang dami kong natututunan. Siguro, it's helping me build my personality, my character as an artist also. I recall when you said that you would never leave me. You told me more, so much more, like when the time
just keep on dreaming till my heart exhales. Then you left without even saying that you're leaving. I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And I pray that you would stay, but then you're gone and oh so far away. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurt and from within.
it or not, Tandang Tanda is also a pitch for Sarah G. Yeah, it's supposed to be for Sarah G. So, ayun na yung concept, di ba? Parang, okay, old sounding, dancey, brassy, trumpety song. So, we thought of, okay, dapat siguro yung topic, ano din, parang Ayun din. reminiscing stuff from the old times. And then dun na lumabas yung, wait, we can take song titles and transform them into lyrics. Mga classic OPM. So, Ilang, 14. yeah, there are 14 song titles. Trivia yun, there are 4 song titles na nasa 14 song 14. titles. 1-4 song titles na nandoon sa Tandang Tanda, sa lyrics ng Tandang Tanda. Talagang inano namin siya, ginawa namin siya na hindi niyo mahahalata. Themes that we want to explore. Actually, parang I want to go beyond conceptual na eh. Kumbaga parang, I'd leave it at I don't know yet. You know, genres, because of my job, I've done pretty much every genre already. Like, from bodots to rock to jazz to... Everything. So there's no... I don't think there's a popular genre that we haven't explored yet. So, but when it comes to like themes, We have something in mind pa na gusto namin, hindi pa namin nagagawa. I haven't written a Christian song. A gospel. Yeah, wala pa akong gospel. We will write more songs pa rin. Together, na kami ang kakanta at kakanta ng ibang artist. Siguro abangan na lang nila kasi syempre hindi naman namin alam kung kailan yun. Yeah. Pinag-iisipan na namin talaga kung ano yung mga i-release namin na songs and yung mga ibibigay naming songs for other artists. Minsan, pag hindi naman kami ganun na naniniwala sa song, parang hindi ko yata siya pwede ibigay. Parang ganun. So, mas nandun na kami dahil tumatanda na kami sa industry. Ayaw na namin ng bigla lang kami ng desisyon. Siguro, mas nandun kami sa anong makukuha nila from us.
hanggat maituyan pa sa piling at ulan lamang ang saksi. Buhos ng ulan, aking mundo'y lunuring tuluyan. Tulad ng pag-agos mo, di mapipigil ang puso ko. Nagliliyap, pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y umihiyaw sa tuwa. Tuwing umuulan at kapiling ka, minsan pa ulan bumuhos ka, huwag kang tumigil pa. Hatid mo may bagyo, dalangin ito ng puso ko. Sumasamo, pag-ibig ko'y umaapaw Damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Tuwing umuulan at kapiling ka, tuwing umuulan at kapiling ka. OPM Now, nakaka-proud kasi talagang buhay na buhay. Masasabi kong buhay na buhay. At bumabalik yung interes ng Pilipino sa local scene. It's a very good opportunity to come up with something. It's a very good opportunity to come up with something because hindi mo alam, pwede bukas hindi ka na pinakikinggan. Ganon din naman, Yeah. ganon kabilis sumikat. Ganon din kabilis Yeah. palitan ng ibang song. So, ang digital age napakabilis. So, mahirap sundan kaya siguro ang dami-dami nila. And then, actually, when people ask me, Tyro, what do you think is relevant nowadays? Like, if I were to come up with something, what's relevant? Anong relevant na tunog? Sabi ko, wala na. Wala na. You can come up with anything, and then you'll never know. Quite honestly, what I could say to especially young songwriters who are starting out, always assess your work and yourself. The biggest critic should be yourself. And also, you should always be the biggest believer of your work. So, medyo tough task yan. You should be able to believe in yourself and then doubt yourself enough to do better. Yes. Kami kasi lagi kami nakikipagkompetensya pero hindi sa ibang tao, sa mga sarili naming gawa. We're trying to be better every time. And I think don't stop learning and don't be afraid to let other people listen to your song. Kasi iba yung yung ibang set of ears ang makikinig, and kung meron man silang masabi, tanggapin mo kasi it will help you grow. Mas importante ang attitude kesa sa talent. Mas importante Also, ang character. Yeah. Also, determine if you're doing this as a hobby or if you're doing this as a professional venture, diba? Explore what avenues you can earn from. So, ayun. If you want to make this your job, be serious about it. Yes. Kasi walang mangyayari kung bahala na lagi yung mindset mo. Sino bang makapagsasabi hindi ka sa'kin sinadyang dali ng hangin upang magkabagong himig ang iyong mundo? Sino pa ang mag-aakala ako'y sa'yo'y ihahatid ng mga tala at tila parang tutok ang puso ko'y tumibok. Oh, oh, oh. Iwanan mo munang mundo at tumigil, sundan mo na munang tugtog, magpapapigil sa paggalaw, huwag aayaw.
dahilan kung ba't tayo na parito. May plano ang puso at dapat lang sundin ko. May bagong kulay ng ating mundo, huwag kang kukurap. Iwanan mo munang mundo at tumigil. Sundan mo lang munang tugtog, huwag mapapigil sa paggalaw, huwag aayaw. Ako't ikaw sabay-sabay na